Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove, Dear MOR. nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove, Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo Popoy at Asmin at pati na rin sa inyong mga masugid na tagapakinig na katulad ko. Ako nga pala si Ian, 25 years old at nagtatrabaho sa isang kumpanya dito sa Makati. Napasulat po ako sa inyo upang ibahagi ang kwentong ito ng buhay ko na kapulutan sana ng aral ng marami sa inyong mga tagapakinig. Sabi nila kapag ka nakita mo na ang taong biglang nagpatibok ng puso mo, ay sunggaban mo na ang pagkakataon para makilala at mapalapit ka sa kanya. Wala namang mali sa umibig, hindi ba? At ayun nga ang ginawa ko nang una kong nakita at nakilala si Mira. Mix! Aray! Oh, bakit yan? Aray, tignan mo yung isang bagong HR doon. Mira yata yung name. Ganda pa rin, oh. Oo nga, no. Maganda nga. Pero di ko type. Taas ng standards mo. Oo, maganda naman yung Mira na sinasabi mo. Pero mas maganda yung asawa ko dyan. Tao. Lodi. Faithful talaga kay Kumari. Siyempre, asawa ko yun eh. Tsaka mahal ko yun. Ay, pare, wait. Papalapit pala dito sa atin si Mira. Kung may tatanong. Excuse me mga sir, saan pala yung pantry nyo rito? Kanina pa ako paikot-ikot, hindi ko naman makita eh. Dun sa kanan ng accounting department yung pantry. Salamat. Wait. Gusto mo, samahan pa kita? Baka maligaw ka pa eh. Hindi na sir, okay lang. By the way, ako nga pala si Ian. Ganun ba? Nice meeting you, Ian. Ako naman si Mira. Sige, salamat ulit ha. Una na ako. Loko ka? Anong maliligaw? Ano akala mo dito sa opisina natin sila ng Quezon City? Sungit mo, no? Alam mo, nagiging friendly lang ako doon sa tao. Okay? Para in the future, sa atin siya makisama. Alam mo na, HR yung tao, pare. Mas madaling lapitan kapag may kailangan tayo, di ba? Sa bagay, may punto ka naman dyan. Pero halatang pinupormahan mo kanina. Uy, hindi ah. Loko, silong niloko mo. Baka nakakalimutan mo. Di ko nakakalimutan, may trabaho pa tayo. Eto na nga, sisimulan ko na. Wakas uwi na. Teka, si Mira ba yung nag-aabang na yun sa waiting shed? Nalapitan niya. Mira! Oh, Ian. Pauwi ka na ba? Oo, kaso pahirapan maghanap ng taxi. Rush hour kasi. Ganun ba? Tara, sabay ka na sa akin. Hatid na kita. Teka, tagasan ka ba? Paranaque. Ngek, out of the way yung bahay ko. Ayos lang yun, no? Okay lang ba talaga sa'yo? Okay lang. Alam mo, nag-aalala kasi ako sa'yo. Baka abutin ka pa ng siyam-siyam, kakahintay ng taxi kung magkukumit ka ng ganitong oras. Kaya sige na, sakay ka na. Sige, salamat Ian. So, hindi na naman sinundo ng boyfriend mo? Ngek, wala kaya akong boyfriend. Ha? Talaga? I mean, sagad na mong yan, ha? Imposible. Well, walang nagkakamali sa akin. Baka naman kasi pihigan ka lang. Oo naman, no. Siyempre kung magbo-boyfriend lang din ako, yung matino na, di ba? Teka, inuubo ka ba? Ha? Yeah. Gusto ko lang sabihin, marami namang matitinong lalaki dyan sa paligid eh. Hindi ko naman sinasabing isa ako sa mga matitino, pero parang gano'n na nga. Teka, dinidiskartehan mo ba ako? Oops, teka. Ikaw nagsabi niya na, hindi ako. Wow, maloko ka rin Pero, alam mo Mira, kung ako lang yung boyfriend mo, siguro kahit sa Pluto ka pa nakatira, iahati kita doon. Talaga ba? Oo, kaso, isa lang yung problema eh. Ano yun? Di mo ako boyfriend. Ganun ba? Teka, ano bang ideal girlfriend para sa'yo? Siyempre, simple lang. Yung walang arte masyado, tulad ngayon. Bigla ako nakaramdam ng gutom. Parang, ano yun? Gusto ko mag-isaw. Teka, kumakain ka ng isaw? Oo naman. Bakit? Ikaw hindi? Sira, gusto ko rin nun. Oh. Para maraming karinderya dyan, oh. Kain muna tayo. Tara. Teka, nasaan kaya si Mira? Hindi mo siya makita dito ngayon. Uy, pare. Mix, diyan ka pa pala. Anong sinisilip-silip mo dyan sa HR department? Ay, mali pala ako ng tanong. Dapat pala, sinong sinisilip-silip mo dyan sa HR department? Talaga, wala. Wala raw. Sinisilip mo na naman yung magandang HR admin, no?
Yung sinabay mo hapon sa kotse mo tapos mula nun di mo na siya makalimutan kasi sabay kayo nag-dinner sa karinderya at ang dami niyo napagkwentuhan, ha? Tumigil ka na. Ano kaya tumigil? Baka nakalimutan mo. May girlfriend ka na. Pare, ano kasi? Ayun, nakonsensya rin. Mabuti naman kahit paano nagigilty ka pa rin para kay Claire, no? Oo na, pre. Para kasi naiisip ko, alam mo yun, sama akong tao kasi kahit si Claire yung girlfriend ko, parang nagawa ko pa rin magkagusto kay Mira. Yan. Hindi naman ako ganito dati. Si Claire lang yung gusto ko. Pero nung dumating si Mira, parang yun, nabalang yung attention ko sa kanya. Well, maaminin ko, maganda naman talaga si Mira. Hindi rin naman kita masisisi kung na-attract ka sa kanya. Pero kasi pare, baka natutuwa ka lang kay Mira dahil bago lang siya. Lahat ng nararamdaman mo sa kanya bago. Alam mo naman, di ba? Lahat ng bago, masaya sa pakiramdam. Well, baka nga tama ka, pare. Matanong nga kita, masaya ka pa ba sa relasyon niyo ni Claire? Masaya naman. Hindi naman kami magtatagal kung di kami masaya, di ba? O yun naman pala eh. Kung masaya ka kay Claire, edi wag na kung kani-kanino pa tumitingin. Oo na, sige na. O siya, tara na at baka hinahanap na tayo ni boss. Popoy at Tasmin, nung nagkakilala kami ni Mira, ay para bang nag-click kami agad. Ang dami naming hilig na magkapareho. Kumbaga, swak na swak kami sa isa't isa. At mas lalo pa nga kaming nagkalapit nang tumagal kaming magkasama. Hanggang sa nasabi ko na nga sa sarili ko na mahal ko na talaga siya. Pero isa lang ang pumipigil sa akin. May girlfriend na ako for 2 years. Siya, si Claire. Mabait at malambing na girlfriend si Claire. Ayun nga ang nagustuhan ko sa kanya noon, kaya ko siya niligawan. Pero pagdating ni Mira, ay para bang bigla akong naguluhan. Hi, Ian. Uy, Mira, ikaw pala. Pauwi ka na rin ba? Oo, kaya lang parang ayoko pang umuwi eh. Gusto mo bang manood tayo ng sine? Sige ba, pero kain muna kaya tayo ng dinner. Gutom na rin ako eh. Sure, sige ba? So, tara. Tara. Mira, Bakit, Ian? bakit kaya di natin gawin to ng madalas? Yung alin? Ito, yung panood ng sine, kahit Friday lang after work. Okay lang naman sa akin. Basta libre mo. Siyempre. Sige, walang bawian. Oo naman, basta Oo. Ian, bakit natigilan ka? At ba't parang namutla ka bigla? Mira kasi ano eh. Ayos ka lang ba? Pinagpapawisan ka yata. Mira, pwede bang wag muna tayo manood ng sine ngayon? Siguro susunod na lang. Ha? Bakit nagbago bigla yung isip mo? Yung girlfriend ko si Claire, nandito pala sa lobby natin. Ha? Ano? Bayan? Sorry na. Mauna ka na lumabas ng building, okay? Next time na lang tayo. Okay, may choice ba ako? Sige, bye. Diyan ka na. Ayan, nakalabas na si Mira. Mapunta na nga si Claire. Claire? Oh, Ian, nandiyan ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Teka, anong ginagawa mo dito sa lobby ng opisina namin? Sinusundo ka. Sinusundo? Bakit? Ano meron? Happy 2nd anniversary, Han! Ha? Ngayon ba yun? Ano naman eh. Nakalimutan mo. Ay, naku, Han, sorry eh. Nakakaya naman sa'yo. Sige, okay lang. Han, sorry. Alam mo naman, ang dami kong iniisip sa trabaho, di ba? Ang dami kong ginagawa, kaya, ayun, nalimutan ko na anniversary na pala natin. Sorry ha. Ayos lang. Naiintindihan ko naman eh. Teka, paano mo ba gustong i-celebrate ng anniversary natin? Gusto mo kumain tayo dyan sa malapit na restaurant? Ayos nga lang sa akin. Pero kasi, Han, plano ko sanang manood tayo ng fireworks. Han, ang boring kaya nun. Tsaka baka matraffic tayo papuntang mall. Next time na lang tayo manood. Sige na nga. Kahit saan naman, basta magkasama tayo, okay lang sa akin. Sige. Tara na. Di ako makapaniwala na aabot tayo ng 2 years, no? Parang kailan lang, nililigawan mo pa lang ako, pero ngayon, eto na tayo. Nakaka 2 years na. Sana magtagal tayo, no? Sorry Ano? May sinasabi ka ba? Wala. Ang sabi ko lang naman, ay, basta. Kumain ka na nga lang dyan. Okay. Han? Pwede bang magtanong? Sige. Ano yan, Claire? Alam mo naman na 2 years na tayo magkarelasyon, di ba?
Tapos? At sa loob ng 2 taon na yon, napansin ko lang na hindi pa natin pinag-uusapan yung tungkol sa atin. Kung may plano ba tayo sa future. Ano bang ibig mo sabihin? Ian, mahal kita. At sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Pangarap ko rin na magkaroon at bumuo ng isang pamilya ng kasama ka. Teka, sandali. Gusto mong sabihin na gusto mo nang magpakasal tayo ngayon na? Agad-agad? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, gusto ko lang malaman kung nakikita mo na ba ako na ako yung babaeng papakasalan mo. Kung ako na ba yung one great love mo. Yung ganun. Kasi kung ako lang yung tatanungin ikaw yung gusto kong pakasalan. Ikaw ba? Ano kasi? Claire? Teka, sandali lang sagutin ko lang to. Okay. Alis na ako sandali, ha? Sige. Hello, Mix. Ian, pare, nasa ka? Kasama ko ngayon si Claire. Yung girlfriend mong tunay? Oo, pre. Ay, napatawag ako kasi kinausap ako ni Mira tungkol sa'yo kaya naman pala nagmamaktol si Mira Iniwan mo lang siya bigla sa ere kanina. Hindi ko naman kasi naasahan na pupuntaan ako ni Claire sa opisina. Kainis nga Pare, ano bang balak mo dyan? Baka sumabit ka dyan, ha? Hindi ko nga din alam Pare, seryoso ako. Kasi naaawa na rin ako kay Claire sa mga ginagawa mo sa kanya. Niloloko mo na siya Migs, hindi ko siya niloloko. Okay? Yan, payong kaibigan lang, ha? Kung hindi mo mahal si Claire, mabuti pa makipag-break ka na sa kanya kaysa patuloy mo siyang niloloko. Migs, hindi. Ayoko. Hindi ko gagawin yan. Bakit? Basta. Saka, ano ba namang usapan to? Sige na, pre. Baka naghihintay na sa amin si Claire. Bye na. Popoy at Asmin, alam ko naman ang dapat gawin. Pero natatakot akong kumilos. Natatakot akong tapusin na ang lahat sa amin ni Claire. Napakabait niya kasi at hindi niya deserve na masaktan kapag ka nakipaghiwalay ako sa kanya. At isa pa, baka marami ring ma-disappoint ng mga kaibigan namin kapag ka nalaman nilang break na kami. Pero mahal ko na si Mira at sigurado na ako doon. Kaya kailangan kong isantabi na ang takot at gawin na ang nararapat. Han? Buti naisipan mong magpunta tayo dito sa park. Ano mo na? Parang may iba naman. Lagi kasi tayong nasa mood tsaka sinihan. Well, dito tahimik. Tsaka may libre daw na pa-fireworks dito. Diba, yun yung gusto mo? Ano tayo ng fireworks? Talaga? Ayos pala Mapapanood na natin yung fireworks na gusto ko. Tsaka kasi Claire, niyaya kita rito kasi may sasabihin sana ako sa yung importante. Sasabihin? Ano naman yun? Claire, Han, ano kasi, hindi ko alam kung paano ko sisimulan Han, sige na, sabihin mo na yan. Baka mamaya, pag nagsimula na yung fireworks, hindi na kita marinig. Okay, sige. Claire, kasi, ilang beses kang pinag-isipan to. Sa totoo lang, nagdalawang isip ako kung dapat ko ba talagang gawin to Han, hindi na kita maintindihan. Claire, alam ko at ramdam ko na sobrang mo akong mahal. Okay? Lahat yata kaya mong gawin Papatunayan mo lang kung gaano mo ako kamahal. Kaso, Claire, naisip ko na hindi ko deserve ang pagmamahal mo. Ano? Teka, iyan ano bang pinagsasabi mo? Bakit mo ba iniisip yan? Claire, mahal kita. Pero itong pagmamahal ko sa'yo, hindi sapat at hindi kayang pantayan yung pagmamahal mo sa akin. Iyan ano ka ba? Kahit kailan, hindi ko naisip na nagkulang ka sa akin. Kaso kasi, pakiramdam ko, hindi ko deserve lahat ng natatanggap na pagmamahal mo. Dahil hindi ako patas magmahal. Kasi di ba, nung second anniversary natin nakalimot ako. Tapos wala pa akong regalo sa'yo. Iyan naman Huwag mo naman pagkumparahin yung pagmamahal ko sa pagmamahal mo. Kasi wala namang sukatan kapag nagmamahal ka, di ba? Pero Claire, kasi na-unfairan ako. Hindi ko kayang sukliin tama yung sobrang pagmamahal mo sa akin. Kaya Claire, sorry pero gusto ko na... Han, ayun na yung fireworks, Panoorin natin, bilis. Sige. Aww, ang ganda talaga. Dalihan, bilis, selfie tayo. Ha? Makuha ba sa cellphone mo yung fireworks? Oo, maganda kaya resolution ng phone ko. Dali, selfie. 1, 2, 3. Isa pa, Han. Yung kinigis mo ko para magandang i-upload sa Instagram.
Kailangan ba talaga may kiss pa? Oo naman. Sige na, please. Sige na nga. Yay! Okay ha, isa pa. Ready? 1, 2, 3. Ayan. Ang ganda ng shot, oh. Tingnan mo, no? Oh, di ba? Oo nga, ganda. Han, thank you, ha. Thank you, son. Sa pagdala sa akin dito. Ano ka ba? Ang simple lang kaya nito. Simple man tong date natin na to. Ito na yata yung pinakamasayang date natin para sa akin. Ganun ba? Teka, ano nga pala yung sinasabi mo kanina? Ha? Kalimutan ko na rin eh. Ganun ba? Ay, siya nga pala. Gusto ba bang sa apartment ko na lang tayo matulog ngayong gabi? Ano kasi, Claire, Sige na. Pagbigyan mo naman ako ngayon, please. Please. sige na nga. Ay, salamat naman at pumayag ka. Alam mo na, malamig ang panahon ngayon. Mas masarap ang may katabi sa pagtulog, diba? Paparinig ka ba? Ha? Ako nagpaparinig? Hindi hindi kayo. Talaga ba? Hindi ka nagpaparinig na gusto mo akong katabing matulog habang yakap kita? Ano ba? Ang dami nakakitang tao. So? Mayakapin dito. Ano? Higit lang sila. Ay naku, tara na nga, umilis na tayo dito para makarating na tayo sa apartment ko at makatulog na tayong dalawa. Mali ka, Claire. Hindi tayo matutulog ngayong gabi. Claire? Claire? Trap pa yata siya. Kapag-CR nga muna. Teka, matawagan nga muna si Mira. Di naman ako siguro maririnig ni Claire dito. Hello? Hello, Mira. Ikaw pala, Ian. Nasaan ka ngayon? Nasa apartment ako ngayon ni Claire. Oo nga pala. Siya yung legal girlfriend mo. Wala akong karapatan magalit o magselos. Mira, sandali. Huwag ka naman magalit sa akin, oh. Oh, bakit ka ba napatawag? Kasi gusto ko lang marinig yung boses mo. Mira, kung alam mo lang, gustong gusto kitang makita ngayon. Pero si Claire ang kasama mo ngayon. Oo, si Claire ang kasama ko. Pero ikaw sana yung gusto kong makasama eh. Kanina, habang kayakap ko si Claire, iniisip ko sana ikaw yung kayakap ko. Gusto mo akong makasama? Madali lang naman eh. Nasa iyo yung desisyon. Kung makikipaghiwalay ka kay Claire, magiging legal na tayo. Bakit pa hindi mo na aminin at sabihin sa kanya yung tungkol sa atin? Tingin mo ganun lang kadali yun, Mira. Sige nga, paano ko sasabihin kay Claire yung tungkol sa'yo? Yung tungkol sa atin, na mas masaya akong kasama ka kaysa sa kanya. Paano ko sasabihin yun, ha? Baka naman mahal mo pa siya kaya hindi mo magawang makipaghiwalay. Mira, hindi. Sinubukan kong makipag-break sa kanya kanina pero alam mo Pero pinangunahan ka ng takot. Hindi mo kaya magsimula ng breakup. At ngayon magkasama kayong natulog sa apartment niya. Mira, I'm sorry. Pero intindihin mo naman ako. Ang tagal din namin naging magkarelasyon ni Claire. Para lang bitawan ko siya basta-basta. Alam mo, Ian, bahala ka na kung anong gusto mo. Kung talagang ako yung mahal mo at hindi si Claire, magagawan mo ng paraan eh. Pero kung gusto mong mag-stay dyan sa relasyon niyo ni Claire kahit hindi ka na masaya, wala na akong pakialam. Popoy at Asmin, pinangunahan na naman ako ng takot ko na makipag-break kay Claire. Para bang may kung anong puwersa ang pumipigil sa akin na tuluyan ng hiwalayan ng girlfriend ko. Bakit ba lagi akong naduduwag na makipaghiwalay sa kanya? Dahil ba sa ayoko siyang masaktan o dahil ba sa ayokong lumabas na masama sa aming dalawa? Bakit ba hindi ko kayang humugot ng tapang para hiwalayan na nga si Claire? Naguguluhan na ako kung ano ba ang dapat kong gawin sa puntong ito. Dear MOR. Takot. Dear MOR. Popoy at Asmin, ilang beses ako nag-isip kung papaano ko ba hihiwalayan si Claire. At sa tuwing gagawin ko ang pakikipag-break sa kanya, ay lagi akong pinangungunahan ng takot at napupurnada ang plano ko. At sa pag-iisip ko, isang araw ay may plano akong biglang nabuo. Naisip ko na gumawa kaya ako ng mga bagay na ikaiinis sa akin ni Claire. At kapag ka nga nainis siya, ay siya na mismo ang makikipagkalas sa akin. Wala namang mawawala sa akin kung sa kanya na mismo manggagaling ang breakup. Hindi siya masasaktan at hindi rin ako masasaktan. Popoy at Asmin, yun nga ang ginawa ko ng mga sumunod na araw. Hello? Hello, hon?
Oh, napatawag ka? Ano kasi, tinitext kita kaso hindi ka naman nagre-reply. Ganun ba? Sorry babe busy. Ano ba gusto mo sabihin? Tanong ko lang sana kung pwede tayo magkita. Alam mo na, date tayo. Diba nabanggit mo na off mo ng Thursday? Kung pwede tayo magkita naman. Tignan ko na. May lalakarin kasi ako sa Thursday. Ganun ba? Oo, sige na. Kagagaling ko lang ng work eh. Pagod na ako. Okay, sige, sorry. Bye. Night. Sino yun? Si Claire. Ha? Si Claire pala yun? Akala ko kung sino lang. Yung cold mo kanina habang kausap mo siya. Cold ba? Oo, pare. Ang totoo kasi niyan, pre. Sinadya ko yun. Ano? Well, nito mga nakaraang araw, talagang sinasadya akong manlamig na kay Claire. Bang, nilalambing niya ako, hindi ko ginagantayin yung paglalambing niya. Minsan sinisigawan ko pa. Bakit mo naman ginagawa yun? Well, naisip ko lang kasi pare. Baka kapag nakaramdam na si Claire ng palalamig sa akin, siya na mismo yung makikipag-break sa akin. Ano? Ano ba naman yung naiisip mo, pare? Alam mo naman, Migs, diba? Hindi ko kayang ako yung makipag-break sa kanya. Pare, alam mo, kaduwagan yung ginagawa mo eh. Ano gusto mong gawin ko? Saktan ko si Claire. O bakit? Sa ginagawa mo hindi mo ba sinasaktan si Claire? Pare, ayoko lang makitang umiyak si Claire kapag ako yung nakipag-break sa kanya. Eh, lahat naman ng tao nasasaktan sa breakup eh. Walang madaling paraan para makipag-break. May masasaktan at masasaktan. Siguro nga, hindi na matindi yung pagmamahal ko para kay Claire. Pero mahalaga pa rin siya sa akin. Kaya mas mabuti pang ako na yung lumabas sa masama sa relasyon namin kaysa saktan ko siya. Alam mo ha, Ano yun? excited na ako sa beach natin sa Sabado. Saka, alam mo na, first birthday ko na tayo lang yung magkasama. Kaya mas na-excite tuloy ako. Ikaw ba? Oo naman. Ako rin na-excite eh. Nga pala, may ireregalo ko na sa'yo. Talaga? Ano yun? Secret. Kainis naman. Ano nga yun? Secret nga sabi. Basta surprise ko yun sa birthday mo. Okay? Ikaw talaga ha. Full of surprises ka talaga. Ako pa ba? Ay naku. Ay, lalo tuloy ako na-excite sa birthday ko. Basta, sunduin kita sa bahay niyo na Sabado ng 7:00 ng umaga. Okay? Sige. Hello, Han? Hello, Claire. Uy, nasa ka na ba? Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito sa bahay eh. Kala ko ba 7:00, susunduin mo na ako. Magka-2 na ng umaga oh. Sorry nakagising ko lang. Ano? Han naman eh. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Birthday na birthday ko. I-stress mo ako. Sorry na. Kung anong oras mo na ako masusundo niyan ngayon? Ayun pa nga, kalimutan ko sabihin sa'yo. May bigla ang pinapagawa yung boss namin ngayon eh. Kaya kailangan kong pumasok ng opisina. Ano? Ay, Han naman eh. Sabado ngayon papasok ka? Tapos may lakad pa tayo. Pero importante kasi ito eh. Bakit? Hindi ba importante tong date natin? Iyan, date natin to. Isa pa, birthday ko ngayon. At gusto kita makasama tapos ipagpapalit mo lang dyan sa trabaho mo? Ba naman iyan ha? Nalilimutan mo na yatang may girlfriend ka. Sorry nga. Promise babawi ako sa'yo. Pero sa ngayon please, intindihin mo naman ako. Hindi ko rin naman ito ginusto eh. Ang tagal na nakaset ang lakad natin to tapos magkakansel. So anong gusto mo? Pagpalit ko yung trabaho ko sa lakad natin. Gusto mo bang masasante ako? Pwes mamili ka kung ano yung aasikusin mo ngayong araw. Yung trabaho mo o ako. Ano naman? Huwag mo kong hinahanahan dyan ha. Ang tanong ko, yung sagutin mo. Please babawi ako next time, okay? Importante lang talaga to. So hindi pala ako importante sa'yo. Baliwala lang sa'yo na birthday ko ngayon. Hindi naman sa ganun, pero... Sige na, mamaya na lang tayo mag-uusap. Hello? Claire? Claire? Popoy at Asmin, ang dami kong ginawang mga bagay para lang magalit sa akin si Claire. Pinakagrabe na yung pinaasa ko siyang ipapasyal ko siya sa birthday niya mismo pero hindi ko siya sinipot. Naaminin ko nakaka-guilty ang mga ginagawa kong ito pero wala naman akong ibang paraan para si Claire na ang humiwalay pa sa akin. Nang araw na yon, tumawag siya sa akin. Inasahan ko nang makikipag-break siya. Nag-ready pa nga ako ng speech ko. Pero nagulat ako nang biglang nag-sorry si Claire dahil sa mga nasabi niya sa akin at sinabi niya na mahal niya raw ako. Doon ko na-realize na ang sama kong tao. Dahil sinasaktan ko ang babaeng mahal na mahal ako. At the same time ay na-disappoint din ako dahil ang tatag ni Claire at hindi pa rin niya ako binibitiwan.
Kaya patuloy pa rin ang mga nakaw at patagong pagkikita namin ng tunay kong mahal na si Mira. I love you, Ian. Ako din. Mahal na kita. Talaga ba? Oo naman. Yung mga pag nakakasama kita, mas sumasaya ako eh. Kaya nga. Ako rin. Ikaw lang yung gusto kong makasama. Sana lagi tayong ganito. Ako rin. Sana lagi tayong ganito kasaya. Pero Ian, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Hindi ka ba nagsasawa sa setup natin? Sa ganito? Nagsasawa? Oh, bakit mo naman naitanong? Magsasawa ka na ba? Nagsasawa ka na ba sa akin? Ay, hindi. Hindi yun yung ibig kong sabihin. Ian, oo, masaya ako pag nakakasama kita. Pero parang hindi ako kontento eh. Parang may kulang. Kulang? Ano naman yun? Na laging panakaw yung pagkikita natin. Na konting oras lang yung binibigay mo sa akin dahil dyan sa girlfriend mo. Mira, konting tiis na lang, okay? Iyan, ilang beses mo na rin sinabi yan sa akin. Ano ba talagang balak mo tungkol sa atin, ha? Basta. Puro ka naman basta eh. Kailan ka ba makikipag-break kay Claire, ha? Mira, ano ba yung mga sinasabi mo? Iyan, hindi ako nabibiro. Inip na ako. Akala ko ba gumagawa ka ng paraan para si Claire na mismo yung makipaghiwalay sa'yo? Yun na nga yung problema eh. Kahit anong gawin ko, madali ako napapatawad ni Claire. Pwes kulang yung ginagawa mo. Anong kulang? Ginagawa ko naman lahat. Hayaan mong tulungan kita. Teka, anong binabalak mo? Ako nang bahala. Mira, kung ano man yung plano mo, pwede ba huwag mo na ituloy? Teka, ano bang gusto mo? Maghiwalay kayo ni Claire o hindi? Hiwalay, pero kasi... Alam mo, Ian, kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Pero... Relax. Ako nang bahala, okay? At sa gagawin ko, sure ako maghihiwalay kayo ni Mira. Pero ngayon, mag-enjoy muna tayo sa isa't isa. Ian, lumabas ka dyan. Oh, Claire, may gabi na. Nagawa mo dito. Hayop ka? Hayop ka! Teka. Parang galit ka. Ano ba nangyari? May problema ba tayo? Alam mo, pag-usapan naman natin kung ano man yung kinagagalit mo. Ang galing. Ang galing-galing mo umarte, no? Award-winning. Napakagaling. Claire, kung ano man yung problema mo sa akin, sabihin mo, okay? Huwag mo naman akong gawin manghuhula. Gusto mong malaman? Gusto mo talagang malaman, ha? Ayan! Teka, ano to? Binibigay mo sa akin yung cellphone mo. Ba't hindi mo buksan yung videos ng malaman mo? Teka, saan mo to nakuha, ha? Saan mo nakuha tong video namin ni Mira, ha? Hindi na mahalaga kung saan ko nakuha yan. Ang alam ko lang, niloko mo ako! Manloloko kang hayop ka! Hayop ka! Niloko mo ko at ako naman itong si Tanga. Patuloy na naniniwala sa mga kasinungalingan mo sa akin. Please, Claire. Pakinggan mo naman muna ako. Ay, hayaan mo naman ako magpaliwanag. Ano pa bang dapat mo ipaliwanag? Ayan o, kitang-kita na sa video yung lahat. Claire, I'm so sorry. Bakit hindi mo magawa makontento sa akin, Ian? Bakit? Sabihin mo bakit? Hindi ko sinasadya. Wala ka sa akin. Hindi mo sinasadya. Yung namamagitan sa inyong dalawa o yung makunan kayo ng video. Iyan naman. Kung talagang mahal mo o hindi mo ako magagawang lokohin para sa ibang babae. Pagod na ako. Sawang-sawa na akong intindihin ka. Lahat na ginawa ko para sa'yo, pinalampas ko lahat ng pagkukulang mo, lahat ng pagsasakritisyo ginawa ko para sa'yo. Pero hindi mo pa rin makikita kung gaano kita kamahal, kung gaano kita pinapahalagahan. Claire, alam mo lang mahalaga ka rin sa akin. Talagang mahalaga ako sa'yo. Hindi mo ako sasaktan ng ganito. Alam mo, subukan mo mang pagbali-balik na rin ang mundo. Hindi ko pa rin makita kung saan ba ako nagkulang sa'yo para magawa mo sa akin yung ganito eh. Bakit? Sige. Total, nagkakabukingan na rin lang naman. Sige, niloloko kita. Ayun naman yung gusto mo marinig, di ba, Claire? Pero bakit? Bakit mo nagawa sa akin? Bakit? Kasi hindi na kita mahal. Sinabi mo. Narinig mo ko, Claire. Hindi na kita mahal. Ngayong narinig mo na yung gusto mo nang malaman. Popoy at Tasmin, hindi ko inasahan na gagawin ni Mira yon para lang mag-break kami ni Claire. Hindi ko inasahan na si Mira pa ang makakagawa ng paraan para magkakalas kami ng girlfriend ko. Dapat sa puntong ito ay masaya na ako.
Pero bakit parang hindi ko maramdaman ang saya na inaasahan kong mararamdaman ko ngayong wala na nga kami ni Claire? At doon ko naisip na mali ang ginawa kong paraan para maghiwalay nga kami. Nasaktan ko siya, Popoy at Asmin. At isa pa, ay napakasama kong boyfriend. Oo, nagigilty ako sa ginawa ko kay Claire, kaya niyaya ko siyang makipagkita. Noong una ay ayaw niyang pumayag, pero sa kapipilit ko ay nakipagkita na rin. Kamusta ka na? Ayos lang naman ako. Buti naman. Hindi ka kasi nagpaparamdam kahit kailan text o tawag o chat ako sa'yo sa Facebook. Masisisi mo pa ako. Sorry. Kaya nga ngayon, naisip ko na makapagkita na rin sa'yo. Kasi may mga bagay akong gustong malaman sa'yo. At siguro ito na rin yung tamang oras para pag-usapan natin yung tungkol sa atin. Kasi Ian, sa totoo lang, ang dami-dami kong gustong itanong sa'yo. Kaya sana, isa lang yung pakiusap ko sa'yo. Ano yun? Magsabi ka lang sa akin ng totoo. Kahit masakit, sabihin mo lang. Pero Claire... Kung inaalala mong masasaktan mo ko, ayos lang. Mas mabuti nang malaman ko yung masakit na katotohanan kaysa naman mabulag sa ilusyon ng kasinungalingan mo. Sige. Siguro nga ito na rin yung tamang oras para magkaaminan tayo. Ian, si Mira na ba talaga yung mahal mo? Oo. Si Mira na yung mahal ko. Kailan mo pa na-realize na hindi mo na ako mahal? Kailan mo ba napansin? Kailan ko napansin? Sa totoo lang matagal na eh. Napansin ko nung palalamig mo sa akin. Kaso, pinili ko magbulag-bulagan. Kasi, ganun kita kamahal eh. Alam mo ba, narinig kita nun sa apartment ko. Kausap mo si Mira sa cellphone mo. Ang sabi mo sa kanya nun, kahit na ako yung kasama mo, siya naman yung nasa isip mo at gusto mo makasama kaysa sa akin. Alam mo nung narinig ko yun, parang dinudurog yung puso ko sa sobrang sakit. I'm sorry, Claire. I'm so sorry. Hindi, Ian. Hindi mo kailangan mag-sorry. Wala naman ako magagawa kung gano'n na yung nararamdaman mo, di ba? Naisip ko rin kasi, baka ako yung may kasalanan. Baka mas magaling mong mahal si Mira kaysa sa akin. Kaya nabaling yung atensyon at pagmamahal mo sa kanya, di ba? Claire, hindi. Hindi. Pero alam mo, sinubukan ko naman eh. Sinubukan ko namang i-improve yung sarili ko. Kung dati, ayaw na ayaw ko mag-exercise, nag-exercise ako para sa'yo. Kasi diba, yun yung gusto mo. Gusto mo akong mag-gym para pumayat ako, diba? Para mas maging sexy sa paningin mo. Iyan lahat ng bagay na sa tingin ko makakapagpasaya sa'yo, ginawa ko. Kasi alam mo yun, pakaramdam ko noon para ako nakikipagkompetensya sa babaeng wala namang karapatan dapat sa'yo. Kasi diba ako yung girlfriend mo? Ako yun eh. Pero bakit ganun? Pakaramdam ko nun ako yung talo. Ako yung naitsupwera. Na kahit anong gawin ko, nasasapawan pa rin ako ni Mira sa puso mo. Claire, hindi. Okay? Huwag mo namang isipin na may kasalanan ka. Hindi eh. Hindi ka maghahanap ng iba kung hindi ako nagkulang. Iyan, hindi mo lang alam. Ginawa ko lahat na magagawa ko para lang maisalba pa tong relasyon natin. Na baka bumalik pa yung dati mong pag-ibig sa akin. Ginawa ko lahat para maayos pa tayo. Pero bakit ganun? Paliwala pa rin lahat. Kung ginagawa mo naman ang lahat para tuluyang masira yung relasyon natin, para makalaya ka na sa akin, na kahit anong gawin ko, baliwala na sa'yo. Kasi nakimira na yung puso mo. Claire, I'm so sorry. Kasi nasaktan kita. Hindi ko sinasadyang masaktan kita. Hindi na ba talaga magbabago yung isip mo? Talaga ba makikipag-break ka na sa akin? Naiiwan mo na ako para kay Mira? Sorry, Claire. Minali kita. Alam mo yan. Ito yung pagmamahal ko sa'yo. Pero hindi ko inakala na may magiging hangganan pa rin pagmamahal ko sa'yo. Pero hindi ko kaya makipag-break sa'yo kasi... Ewan, hindi ko
ko kaya manggaling sa akin na tapusin na natin to. Ganun ba? Ayun talaga ang gusto mo. Sige. Ayaw na kitang pahirapan pa. Kahit napakasakit para sa akin, sige na. Ibibigay ko na yung gusto mo. Pinapalaya na kita. Kahit hindi ito yung gusto ko, wala naman ako magagawa eh. Yan, mahal na mahal kita. Kaya pinapalaya na kita. Popoy at Asmin, hindi ko inakala na noon pa pala alam ni Claire ang tungkol sa amin ni Mira. Doon ko naisip ang lahat ng ginagawa ko para masira ang relasyon namin ni Claire. Samantalang si Claire, lahat ay ginagawa niya para lang manatiling buo at maayos ang aming relasyon. Napakabait niyang tao at hindi ko deserve ang pagmamahal ni Claire. Pero kahit na ganoon ay handa niyang ibigay sa akin ang pagmamahal niya sa kabila ng lahat. Pero hindi ko matatanggap ang pagmamahal niya dahil hindi ko na siya kayang mahalin ng pabalik. Wala ngang madaling paraan para sabihin sa isang tao na hindi mo na siya mahal at hindi mo na siya gustong makasama pa. Masasaktan at masasaktan din ang taong yun kahit na gaano mo ito kaingat o kadahan-dahan pang sabihin. Popoy at Asmin, kahit na break na kami ni Claire, ay sinabi ko kay Mira na wag na muna kaming pumasok sa relasyon. Kahit kasi papaano ay nasaktan ako sa breakup namin ni Claire. At bilang paggalang na rin sa pinagsamahan namin ng ex-girlfriend ko. May pinagsamahan kami at naging mahalaga rin siya parte ng buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Popoy at Asmin. Sana sa kwento kong ito ay may natutunan ang inyong mga listeners, lalong-lalo na nga sa mga taong nasa kapareho kong sitwasyon. Marami pong salamat at more power. Lubos na gumagalang, Ian. Dear M.O.R. Takot. Ian. Iyan nyo. No na 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 na. Iyan oh. Ay nako, ano ba nangyari dito sa ating kwento? Pero yan, alam ko, okay, may mangilan-ngilan din ako mga kaibigan na lumapit noon. As in, meron ding recently, di ba, na natutuwa ako kasi nakarelate ako dito sa kwentong ito ni Ian, dun sa mga taong lumapit sa akin. Pero napakahirap nga naman pala. Yung pala yung hashtag Dear MOR takot. Di ba, ang hirap-hirap nga naman sabihin para sa isang tao na ayaw mo na siya, kahit na hindi mo makita-kita yung rason kung bakit kailangang ayawan at tanggihan mo na yung pagmamahal na ibinibigay niya. Okay? O nakaya pa niyang ibigay. Ayan. At nakakahiya. Di ba nakakahiya dito sa parte ni Ian na kinailangan niya pang, alam mo yun, yung gagawa ng dahilan, yung pa-victim ang tawag dyan eh. Di ba na ayaw mong ikaw ang maging dahilan but it's really you. Di ba na magiging dahilan ng breakup. A breakup is a breakup. Kahit naman galing yan sa babae, sa lalaki, kahit na may kasalanan o merong o wala namang kasalanan ginawa ang isa, bakit nga ba? Di ba? Bakit nga ba ganun kahirap ang makipaghiwalay? Dahil yan, sa tingin ko dahil una sa pride. Di ba na ang pangit nga naman. Syempre, meron kayong common friends, meron kayong mga pamilya, lalo na kapag ka mga ganyan, mga magto 2 years na or almost or more than 2 years ang inyong relationship, more or less, marami-rami na yung maganda ang ina-expect sa inyo. At ayaw mo, di ba, nobody wants to be the bad guy. 'Di ba? Ayaw na mabalitaan na si Ian yung nakipaghiwalay kasi ganito, may iba na siya. Ganyan. Parang ayaw natin talaga as a partner, 'di ba? As a lover
na tayo yung naging dahilan ng breakup. Well, in fact, mas mahirap naman kapag ka rin, isipin nyo rin to doon sa mga nag-iisip nga na to play pa victim doon sa sa inyong relationship, na ibabato nyo sa kanila, ipagtutulakan nyo magkamali ang inyong mga partner para ikaw ay makagawa na rin ng pagkilos o ng mas magandang dahilan na makipag-break na sa kanya. Kasi alam mo, at the end of the day, magkakabistuhan pa rin naman na wala. Minanipulate mo ang mga sitwasyon para mapunta doon sa breakup na yon. Okay? At ikaw rin, hindi mo magugustuhan na you play the major role, 'di ba? At ikaw pa nga yung mastermind, ika nga. Biruin mo yung tao na sinabihan mo na mahal mo, lalo na sa ating mga kalalakihan. Tayo ang mas lumalapit, 'di ba, sa mga kababaihan kapag ka nanliligaw. Kahit naman sa panahon ngayon, 'di ba, mga lalaki pa rin ang karamihan. Meron na rin mga babae na lumiligaw sa mga lalaki, 'di ba? Pero mas nakasanayan natin. Tayo, biruin nyo naman. Imagine nyo na lang ito. Diba? Gusto nyong pasamain yung tingin mo o tingin ng ibang tao dun sa kapartner mo na minsan ay ayaw mo mapadapuan man lang sa lamok. Diba? Yung inaalalayan mo habang tumatawid, na alam mo naman na kahit nung wala ka marunong naman tumawid, mas magaling pang tumawid sa isa kalsada. Binubuhat mo yung gamit para tulungan siya dahil sa mahal mo siya. Hindi mo makita yung ibang mga magagandang babae nang dahil sa gandang-ganda ka sa taong ito. Tapos nang dahil lang sa na-fall out of love ka na sa kanya, gusto mo siya yung maging dahilan ng breakup ninyo at gusto mong pasamain yung papel niya, 'di ba, sa relationship nyo or sa ibang tao. 'Di ba? Parang that's just so unfair. 'Di ba, Ian? Kaya ako naiinis dito kay Ian, no, doon sa mga paraan niya at sa mga katulad ni Ian na gusto ko, kumbaga, maganda yung breakup namin. Walang magandang breakup, I'm telling you. Walang medyo hindi malungkot o hindi masamang breakup. A breakup should hurt. Diba? It should hurt. Dahil kapag hindi ka nasaktan sa isang breakup, kahit na ikaw yung nakipag-break o kahit ikaw yung ibinrake, you never loved. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ka nagmahal kapag ikaw ay hindi na nasaktan sa isang breakup. At natutuwa rin naman ako. Diba? Kung naiinis ako kanina, ngayon natuwa rin naman ako sa nangyari kay Ian. Not because nasabi niya na finally, diba, dito kay Claire na ayaw na siya ni Ian. Diba? Para sa akin, yung respeto ay bumalik kahit papaano. Di ba, na kahit na pilit niyang pinasasama si Claire sa relationship nila hanggang sa hindi siya naging successful doon, no? At least the respect, okay? Pwede ngang hindi mo na love ang isang tao, wala na yung pagmamahal, but at least yung respeto man lang. Lalo na kung wala naman talagang ginagawang masama o ginawang masama sa'yo yung karelasyon mo. I think he or she deserves it. 'Di ba? Para sa inyong mga nakaka-experience ng ganito kay Ian, 'di ba? At least tell them the truth. 'Di ba, na meron ka ng iba, or minsan naman hindi kailangan na meron ng iba eh. 'Di ba, na hindi mo na talaga kayang mahalin pa, hindi mo na kayang magpatuloy pa as a partner sa inyong dalawa, or may iba kang priorities, 'di ba, na kailangan mo nang iwanan ng partner mo. At least be true. Maging totoo kayo doon sa inyong mga minahal. Isipin nyo, sabi ko nga kanina, napaka-special nila dati. Tapos parang gusto mong dumihan yung image para lang pumangit siya sa'yo. Hindi, sa'yo rin naman magbabackfire yan. Diba? Babalik lahat yan. Dahil unang-una kung sakali na manipulate mo nga mga situations, napasama mo yung image ng ex-boyfriend mo, ng ex-girlfriend mo, matutuwa ka na talaga ba masasabi mo sa sarili mo na, kita mo, ikaw ang nagkamali eh. No. Ang masasabi mo sa sarili mo, hindi, tinulak ko siya para magkamali. 'Di ba? Ikaw pa rin ang may kasalanan, ikaw pa rin ang nag-umpisa. Ikaw na nga yung nawalan ng pagmamahal sa kanya, ikaw pa yung nag-umpisa ng pagkawala ng respeto mo sa kanya.
'Di ba? Kaya naman at least sa ngayon ay itong ginawa ni Ian na yun nga nakipag-break kay Claire, samantalang yung relationship niya kay Mira ay kumbaga naka-on hold. 'Di ba? It was put on hold. Para sa akin tama lang rin yun. Ang hirap naman kasi not because of awa, it's just it's a matter of respect para sa akin. It's more of respect doon naman sa tao na iniwanan mo. Huwag ka naman magsaya agad. 'Di ba parang parang sabihin na natin, ang hirap-hirap naman, may kamamatay lamang. 'Di ba? May kamamatay lamang na emosyon, hindi man tao. Tapos gusto mo na hindi ka pa nagluluksa, gusto mo nang magsaya. 'Di ba? It's never going to be masaya talaga because in fact, 'di ba? Na meron kang nasaktan at ikaw rin ay nasaktan rin naman. 'Di ba? Kaya huwag kayong nagmamadali. Yan yung sinasabi, huwag kayong nagmamadali na tapusin ang isang kumbaga haste makes waste, ika nga. Yung pagmamadali, wala, basura ang nangyayari dyan. Kaya ito, minamadali kasi ni Ian ang pakikipaghiwalay kay Claire. Well, in fact, hindi naman kailangan madaliin. Hindi naman pwedeng pabagalin din naman. Kailangan mo lang maging totoo sa feelings mo. 'Di ba? At maging totoo ka rin sa partner mo. At sabi mo, hindi ko na kayang suklian yung ibibigay mo sa akin. Hanggang dito na lang talaga ako. Huwag kayong matakot. Dahil lalo yung pinatatagal, you're just prolonging the agony. Ika nga, yung sakit, lalo mo lang pinatatagal. At hindi mo alam, katulad din sa nangyari sa ating kwentong ito, matagal na pala nilang naramdaman, matagal na pala nilang alam, pero ikaw na nagpaplano pa lang, ikaw pala nagmumukhang tanga na sa mga mata nila. Pero dahil sa mahal ka nila, sige lang, pinagbibigyan ka lang pala ng mga sitwasyon. Kaya naman Ian, good luck sa susunod mong relationship, be it with kay Mira. Ayan na bagong apple of the eye mo, o pwedeng sa iba pa rin. Ayan, dahil baka syempre pagka makikita mo si Mira, maalala mo sa yung nangyari kay Claire, may mga ganyang pangyayari. Doesn't necessarily parang si Mira lang yung naging cause ng breakup, pero sa iba ka pa rin napunta. I should know it happened to me. 'Di ba? Na sa iba pa rin naman pala mapupunta. Siya lang, kumbaga, yung naging nag-spark na makakalas ka ron sa isa, pero iba ang makikinabang. Yung ganyan. Ayan, ang pogi ni Popoy, Ayan, pero good luck sa susunod mong relationship, and sa susunod nga, kung sakasakali, hindi mo na rin kaya masuklian, alam mo, pare, alam ko naman, hindi ka naman ganun kayabang, Yun nga, pag-share mo sa amin dito ay, kumbaga, pagpapakumbaba, diba? At pagtanggap ng pagkakamali mo, maintindihan ka ng marami sa ating mga nakikinig. Pero kung sakali nga dumating na naman sa punto na sa tingin mo ay kailangan na magpaalam, 'di ba? Wala ka naman talagang ibang sasabihin kapag ka mag-goodbye ka kundi paalam or goodbye. 'Di ba? Huwag mong pilitin na you're okay. It's sabi nga nung isang kasabihan, 'di ba? It's okay not to be okay. 'Di ba? At 'yun ang tanggapin mo sa sarili mo para hindi ka rin nakakasakit ng ibang tao. Maraming salamat for sharing your story, at sa mga natuto rin ngayong hapong ito. Maraming salamat po sa mga tumutok. Ayan, at syempre, maraming salamat din sa mga tututok hanggang mamaya pa sa inyong paboritong radio station. Ito po ang MOR 101.9 for life. Nakasama nyo nga po ako. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy.